kabiyahero, bago tayo tumungo sa Cavite City, syempre dapat magbigay-pugay muna tayo dito sa Kawit, Cavite, kung saan makikita natin, di ba? So, nasa likuran natin ang Aguinaldo Shrine. At diba, ang saya-saya. Syempre, bago natin suyurin ang buong Cavite City, meron tayong makakasama at makakasama natin ngayon si Mr. Willie Pangilinan, isa sa member ng Cavite Historical Society. And of course, Mr. Willie. hello, sir. Magandang araw. Ayan, dito po kayo sa gitna, sir. Magandang umaga. Oo. So ano po bang may share po natin tungkol po dito? Syempre, sa mga nakakaalam, no? Pinag-aralan natin sa school. Oo. Na dito po talaga, nakatira po ba si Emilio Aguinaldo, ang unang presidente ng Pilipinas? Oo. Opo. Ang bahay na ito ay ginawa noong 1840 1840. at ang pinakagitna lang ang bahay na yan. Yung mga nasa side wala. At nung araw ng kalayaan, dyan iproklama ang independensya ng alas 5 ng hapon. At lahat ng mga pumirma na nakalagay doon sa batong yun ay inaandito lahat. At opisyal na itinugtog ang pambansang awit at ang deklarasyon ng independensya at ang watawat na officially na tinaas ay dito rin sa Kawit. Merong isang general na natutulog dito sa kwarto ni General Emilio Aguinaldo ay kinanyon mula sa Portabaga sa Cavite City, tumama rito sa kwarto. Muntik nang mamatay si General Evangelista, Edelberto Evangelista. Okay. At ano pa po ba yung iba pang mga hindi nating makakalimutang events na mga naganap dito? Siyempre, yung taon-taon na deklarasyon ng independensya diyan ginagawa. At nung binurol si Emilio Aguinaldo, dito rin sa bahay na ito at sa likod At inilibing. namatay po siya, di ba, mga 1964. 64. Oo. Oh. Dito rin inilibing siya sa likod bilang at ibinigay niya ang kanyang tahanan at ang loting ito dinonate niya bilang pagpapaalala sa kalayaan ng Pilipinas. Oh. Kaya marami tayong makikita sa loob na yung tunnel, yung tower, lahat yan ay ginawa noong 1920s. At pati ang kanyang ranggo ay makikita natin na andyan sa itaas ng kisame ng bahay. At ang kalabaw na andyan, yan ang tumulong sa kanya nung time na lumalaban siya sa mga Kastila. Palaging may dumadating na kalabaw at pinapasakay siya. May batang nakasakay dun sa kalabaw at pinapasakay siya. Kaya very significant ang kalabaw sa kanya. Kahit dun sa taas, ayun, meron din kalabaw na nakaanod sa bandera. Aba, oo. Ang galing pala, no, ng nangyari. O, diba, Oo. akalain mo yun, kalabaw pala talaga ang unang nagiging kasangkapan, di ba? Hindi pala kabayo. Oo. So, di ba, napakalaking bagay pala talaga ang pambansang hayop. Kaya pala kalabaw ang pambansang hayop. O, di ba, mga kabiyahero, ang dami nating matutunan sa araw na ito sa aming paglilibot dito sa Cavite City with Mr. Willie Pangilinan. Sir, maraming salamat Thank po. you. Thank you, Ren. Kung nung mga nakaraang linggo, sinamahan namin kayong mamangha, ma-excite at tumili sa iba't ibang lugar at activities. Ngayon naman, samahan nyo kaming pakinggan at bisitahin ang mga kwentong tungkol sa kabayanihan ng mga kapatid nating revolusyonaryo dito sa Cavite City. Sa lugar na ito, merong makasaysayang na labanan nangyari dito. Isang pinakamagandang labanan ng mga katipunero o ng mga revolusyonaryo at mga Kastila. Mula doon sa Cavite hanggang doon sa Noveleta ay naglabanan sila, nagkakanyunan. Itong tuloy na ito ay yari lamang sa kahoy. Kaya ang labanan ay mula doon sa lugar na malapit doon ng Cavite na andun yung mga kanyon at ang mga trinchera ng mga Pilipino na andito naman sa Barrio San Rafael. Naglalabanan sila at pinakamatinding labanan yun dahil may namatay na isang babae, si Gregoria Montoya, na yung panyo niya ay kinuha niya sa ginagamit sa misa, yung tinatakip ng pari sa misa, at iwinigayway niya rito.
nakala niya hindi siya tatamaan ng bala. Tinamaan siya ng bala at namatay siya sa lugar nito. Yung general na yun. Pero itong pinakamatinding labanan ang nangyari dito noong Nobyembre 9, 1896. Dito sa lugar na to. Mga Alvarez ang sa Noveleta at mga Kastila ang nasa Cavite. At sino naman po ang nanalo sa... Ang nanalo doon ang mga Pilipino. Wow! Wow! Diba? Galing. Pagdating nga naman sa labanan talagang Hindi susuko ang mga Pilipino. correct. Basta Pilipino, kahit anong larangan ng Kaya labanan. itong lugar na to ay tinatawag na labanan sa Dalahican. Labanan. Sa Dalahican. Kasi Yung ito ay tulay? ismo ng Dalahican mula doon. Kasi in between ng dalawang tubig, kaya ismo siya, ismo de Dalahican ito nung panahon na. Kasama itong tulay. Itong tulay ay maliit pa. Kahoy lang siya na tulay na kung tatamaan ng kanyon, ng bomba ng kanyon, eh mawawasak. Kaya ang labanan ay mula doon at saka doon sa Noveleta. And when was that? November 9, 10, 1896. Anong yan? 1896. Pareho pa yata tayo hindi mga ipinanganak. Ang bayani dito si Santiago Alvarez, yung mga Alvarez, si Mariano Alvarez, si Santiago at saka si Pascual Alvarez. Pero si Santiago ang pinaka-bayani dahil tinamaan siya sa mata ata dito sa Minoo. Tinamaan siya. Yan. Okay. Diba? Tara na, puntahan pa natin yung mga ibang lugar na dapat nating tuklasin. Tama.